Ang nawawalang estudyante sa university library. Nangyari ito nung college ako at ngayon hindi ko pa rin makalimutan ang lahat ng detalye. Hindi ko alam kung may makaka-relate pero sana maging babala ito sa iba. Nangyari ito noong 2019 sa isang sikat na universidad sa Maynila. Ayoko nang banggitin ang pangalan pero sure akong maraming makakakilala kung ikukwento ko. Isang gabi, nagkayayaan kami ng mga blackmates ko na mag-aral para sa finals. Dahil sobrang hirap ng mga exams namin, naisip naming magpuyat sa library para mag-review. Bukas naman ang library hanggang alas 12 ng madaling araw kaya sinulit na namin. 6 kaming pumunta doon. Ako, si Carla, si Mikey, si Bea, si Renz, at si Joy. Nag-umpisa kami ng alas 8 ng gabi at sa una sobrang saya pa. Nagkukulitan kami habang nagbabasa ng notes at nagkakape para manatiling gising. Pero bandang alas 11, biglang naging sobrang tahimik ng library. Habang nagbabasa, napansin ko si Mikey na nakatingin sa likuran ng mga shelves. Tinanong ko siya, "Uy, anong tinitignan mo?" Sabi niya, "Bro, napansin mo ba yon? Parang may dumaan na babae." Lumingon ako pero wala akong nakita. "Baka staff lang yun," sabi ko. Pero halata sa mukha niya na hindi siya kumbinsido. Mga ilang minuto pa, tumayo si Mikey at naglakad papunta sa likod ng shelves. Tinawag ko siya pero hindi siya sumagot. Napansin din ni Carla ang ginawa niya kaya sinundan namin siya. Habang nilalakad namin ang likod ng shelves, napansin ko na parang mas lumalalim ang lugar. May pinto na hindi ko pa nakikita dati. Nakalaki to eh. Pero may maliit na siwang na parang sinadyang hindi na isara ng maayos. Sabi ni Carla, "Dapat ba nandito tayo? Baka bawal dito." Pero si Mikey, binuksan ng pinto nang hindi nagdadalawang isip. Sabi ng staff dati, may second floor daw tong library na hindi ginagamit. Baka dito yon. Pagpasok namin, naramdaman kong biglang lumamig ang paligid. Hindi natural ang lamig. Parang sobrang bigat sa pakiramdam. Ang mga ilaw sa itaas ay patay, kaya phone flashlight lang ang gamit namin. Ang lugar ay puno ng lumang mesa at sirang mga libro. Amoy alikabok at amag ang paligid. Pero ang nakakabahala ay ang presence na parang may nanonood sa amin. "Mikey, balik na tayo," sabi ni Carla. Pero parang wala na siyang naririnig. Patuloy lang siyang naglakad hanggang tumigil siya sa harap ng isang mesa. May nakaukit doon na mga pangalan. Isa ang umagaw sa atensyon ko. Maria Santos, 2005. Napakunot noo si Carla. Maria Santos? Parang narinig ko yun dati sa isang kwento. Sabi ng isa naming prop noon, may estudyante raw na nagpakamatay sa library. Ayon sa kwento, si Maria Santos ay isang honor student na hindi kinaya ang pressure. Araw-araw daw siyang nakikita noon sa library. Pero isang gabi, natagpuan siyang nakabitin sa isang sulok ng lumang palapag ng library na hindi na ginagamit ngayon. Biglang tumindig ang balahibo ko nang maisip ko ang kwento. Sabi ko kay Mikey, "Bro, balik na tayo, hindi na maganda to." Bumaling siya sa amin at ngumiti. Pero sobrang weird ng ngiti niya. Parang hindi na siya si Mikey. Nakakatawa no? Gusto niya lang namang magpahinga. Napaatras si Carla, sobrang kakaiba ng vibe. Biglang may narinig kaming kalabog mula sa sulok ng kwarto.
parang may bumagsak na mabigat na bagay. Napatutok ang flashlight namin sa direksyon ng tunog. At doon namin nakita ang isang upuan na umiikot. Parang may kakaupo lang. "Sino yan?" sigaw ni Carla. Walang sumagot. Pero narinig namin ang mahina at pabulong na boses. "Tulungan niyo ako." Ang boses ay parang galing sa paligid. Hindi sa isang direksyon lang. Tumakbo kami palabas ng pinto. Pero nang makarating kami sa hagdan, si Mikey ay naiwang nakatayo pa rin sa loob. "Mikey, ano ba? Tara na!" sigaw ko. Pero parang natulala lang siya. Nang bumalik ako para hilahin siya, bigla akong napahinto. Sa gitna nung madilim na silid, may nakita akong anino na nakabitin mula sa kisame. Hindi ito normal na anino. Parang sobrang bigat ng presence nito. At parang nakatingin ito diretso sa akin. "Mikey, umalis na tayo," sigaw ko. Pero ngumiti lang siya ulit at sinabing, "Hindi na tayo papayagang umalis." Biglang bumagsak ang pinto ng silid. Nagkatinginan kami ni Carla. Sabay naming hinila si Mikey papalabas. Habang tumatakbo kami pababa ng hagdan, ramdam ko parang may malamig na hangin na sumusunod sa amin. Pagdating namin sa main floor ng library, sobrang hingal at takot kami. Sinara ng guard ang library at sinabing wala ng tao sa loob. Hindi na kami bumalik doon. Kinabukasan, tinanong namin ang librarian tungkol sa lumang palapag ng library. Sabi niya, matagal nang isinara ang lugar na iyon dahil may nangyari daw na hindi maipaliwanag. Ayaw nilang magsalita ng diretsyo, pero halata sa ekspresyon niya na may alam siya. Hanggang ngayon, hindi namin nakita si Mikey. Nabalitaan namin sa parents niya na nag-drop out siya at pumunta sa probinsya. Sabi nila, hindi na raw siya nagsasalita at laging nakatulala. Pinikwento, sana mag-ingat ang mga makakarinig ng kwentong ito. Hindi lahat ng lugar ay dapat pasukin kahit pa sobrang curious ka. Salamat sa pagbasa, Lance. Email mula kay Cheryl, Banyo ng Engineering Building. Matagal ko nang gustong i-share sa inyo ang experience ko noong college ako sa isang university sa Cebu City. Sa mga hindi naniniwala sa multo, bahala kayo. Pero sa mga nakaranas na ng ganito, alam kong maiintindihan ninyo. Hanggang ngayon, tumitindig ang balahibo ko kapag naaalala ko ang mga nangyari. Noong 2018, graduating student ako sa engineering. Pahirapan ng thesis kaya halos araw-araw kami sa school kahit gabi na. Isang beses, napilitan akong magstay hanggang 2:00 ng madaling araw para tapusin ang isang group project. Kasama ko noon ang dalawa kong kaibigan, si Ana at si JM, sa study area ng engineering building. Tahimik ang paligid kasi wala na masyadong tao. Naririnig mo lang ang tunog ng mga keyboard at ang mga tahimik naming usapan. Normal na gabi lang, o iyon ang akala ko. 12:00 na nang magpaalam si Ana na uuwi na kasi may klase siya kinabukasan. Naiwan kaming dalawa ni JM, pero nagpasya rin siyang sumunod pagkatapos ng 1 oras. Ako na lang ang naiwan sa study area. Mga bandang 1:00, naramdaman kong kailangan kong mag-CR. Medyo nakakahiyaman pero aminin na natin, hindi madaling maghanap ng maayos na CR sa engineering building kapag ganitong oras. Sa baba lang ang pinakamalapit na banyo. Kaya kinuha ko ang phone ko at naglakad papunta roon. Habang papunta ako, napansin kong sobrang tahimik ng hallway. Ang ilang ilaw ay nagkukusot-kusot, parang luma na o
may problema siguro sa wiring. Pagdating ko sa CR, nagulat ako dahil may nakapilang 3 babae sa labas. Hindi ko sila kilala, pero naisip ko baka mga estudyante rin na nagre-review. Tumayo ako sa dulo ng pila habang nagbabrowse sa phone. Ang weird lang kasi hindi ko naririnig na may bumubukas na pinto o may gumagalaw sa loob ng CR. Tumagal ang pila pero walang nagbago sa posisyon ng mga nasa harap. Napansin kong hindi rin sila nag-uusap. Hindi tulad ng mga normal na grupo ng estudyante na madaldal kahit madaling araw na. Tahimik lang sila, nakatingin diretso sa pinto at parang hindi nila ako napapansin. Sa sobrang bagal ng pila, napagdesisyonan kong magtanong. Lumapit ako sa babaeng nasa harap ko. Pero noong tapikin ko siya sa balikat, malamig ang pakiramdam ng balat niya. Hindi siya lumingon. Hindi rin siya sumagot. Medyo natakot ako. Kaya sinilip ko ang mukha niya. Napansin kong ang weird ng features niya. Parang blurred o malabo ang itsura. Napaatras ako. At doon ko napansin ang mga paa nila. Wala silang anino sa ilalim ng ilaw. Biglang bumukas ang pinto ng CR. Sumunod at 3 babaeng papasok. At iniwan nila akong nakatayo sa labas. Dapat matuwa ako dahil ako na ang susunod. Pero hindi ko magawang gumalaw. May parte sa isip ko na nagsasabing umalis na ako. Pero may kung anong humahatak sa akin para manatili. Sa loob ng CR, narinig ko ang mahihinang iyak. Parang isang babae na sobrang nasasaktan. Sinubukan kong lakasan ang loob ko at silipin kung ano ang nangyayari sa loob. Pagtingin ko, nakita ko ang 3 babaeng nakaharap sa salamin. Pero ang refleksyon nila ay iba. Parang basag-basag ang mga mukha nila sa salamin. Sa gitna ng salamin, may isang babae na nakasuot ng puting bestida, duguan ng muka, at parang galit na galit habang nakatingin sa akin. Napaatras ako, pero bago pa ako makatakbo, naramdaman kong may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. May narinig akong boses na bumulong. "Huwag mo silang tignan." Bigla akong tumakbo palabas ng hallway. Hindi na ako lumingon kahit ano pa ang naririnig ko. Ang bigat ng pakiramdam ko, parang may sumusunod sa akin. Pagdating ko sa study area, kinuha ko agad ang mga gamit ko at nagmamadali akong lumabas ng building. Nang makarating ako sa labas, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Pero napansin ko ang guard na nakatayo sa gate. Lumapit siya sa akin at tinanong kung anong ginagawa ko sa CR ng engineering building. Sabi ko, "Bakit po? May problema ba?" Sabi niya, "Miss, matagal nang sarado ang CR na yan. May estudyante kasing nagpakamatay dyan, 5 taon na ang nakakalipas." Ayon sa guard, isang babae raw ang nadatpo ang patay sa loob ng CR. Nagbigti siya dahil hindi nakayanan ang pressure ng schoolwork at personal na problema. Simula noon, maraming estudyante ang nagsasabing may nagpapakita sa lugar na iyon. Pero madalas hindi pinapansin dahil baka gawa-gawa lang daw. Pero pinikwento, alam kong totoo ang nakita ko. Hindi ko makakalimutan ang 3 babaeng walang anino at ang refleksyon nila sa salamin. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin ang mga boses at ang malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Sa mga nag-aaral sa gabi, lalo na sa mga malalaking university, mag-ingat kayo. Hindi lahat ng lugar ay ligtas, lalo na kung mag-isa ka. Minsan may mga lugar na dapat nang kalimutan, pero ang presensya ng mga nakaraan ay naroroon pa rin. Salamat sa pagbasa, Cheryl. Email mula kay Chris, ang elevator sa lumang building. Gusto ko lang sanang i-share ang nangyari sa akin noong college pa ako sa isang university sa Manila.
Hindi ko alam kung paano ko ito makakalimutan. Kasi kahit ilang taon na ang lumipas, naaalala ko pa rin ang lahat ng detalye. Sana hindi nyo ito maranasan. Third year engineering student ako noon sa isang kilalang university sa Intramuros. Dahil luma na ang school, marami sa mga building namin ang obvious na napabayaan na. Isa sa mga iyon ang Engineering Annex Building na ginagamit pa rin para sa mga laboratory classes. Ang problema, sobrang creepy ng vibes ng building na ito. Ang daming kwento na naririnig namin tungkol sa kung ano-anong kababalaghan sa loob. Pero syempre, bilang estudyanteng logical daw, hindi ko naman masyadong pinapansin ang mga iyon. Isang gabi na na-assign ako mag-lead ng group project namin, late na kami natapos, halos 10:30 PM na. Nasa 4th floor kami ng building at ang elevator lang ang mabilis na paraan para bumaba dahil sobrang steep ng hagdan. Pagbaba ng grupo namin sa 4th floor, nagpaalam ang isa naming kasama, si Karen na gagamit muna ng CR. Naiwan kami ni Paul at Nina sa hallway habang hinihintay siya. Nasa may pintuan kami ng elevator, nagkwekwentuhan para hindi mainip. Pagbalik ni Karen, sabay-sabay na kaming sumakay sa elevator. 4 lang kami sa loob. Hindi ko makakalimutan ang bigat ng pakiramdam noong sumara ang pinto. Parang masikip kahit 4 lang kami. Nasa 2nd floor na kami nang biglang huminto ang elevator. Nagulat kami kasi hindi naman kami nagpipipindot para huminto. Tumigil lang ito ng basta-basta. At nang bumukas ang pinto, sa labas walang tao. Wala ring ilaw sa hallway ng 2nd floor. Tahimik na tahimik ang paligid. Pero may biglang malamig na hangin na pumasok sa elevator. Akala namin simpleng glitch lang kaya pinindot ulit ni Paul ang button para sa ground floor. Bumukas ulit ang elevator pero imbis na isara agad ang pinto, parang mas matagal ito. Parang hinihintay na may sumakay. Napatingin kami sa isa't isa at alam kong lahat kami ay kinikilabutan na. Pagsara ng pinto, napansin kong parang mas lumamig sa loob. Ramdam ko na rin ang kakaibang bigat sa paligid. Biglang nagsalita si Nina, "Guys, may nararamdaman ba kayo?" Pero bago pa namin siya masagot, nag-shutdown bigla ang ilaw sa elevator. Mabilis lang na nawala ang ilaw, pero parang napakatagal ng ilang segundong iyon. Pagbalik ng ilaw, nagulat kami dahil sa isang sulok ng elevator may nakatayo na babae. Suot niya ang isang lumang uniforme ng estudyante, pero ang mukha niya basag-basag, parang may malaking pinsala sa ulo. Hindi siya gumagalaw, pero ramdam mong nakatingin siya sa amin. Kahit hindi kami diretsong tinitignan. Walang nagsalita sa amin. Tumutok lang kami sa kanya, habang unti-unti niyang inaangat ang kamay niya. Itinuturo ang taas. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin, pero bigla niyang sinabi, "Bakit mo ako iniwan?" Pagkarinig namin ng boses niya, nagkatinginan kami at sabay-sabay na pumindot ng mga button sa elevator. Kahit ano na lang, basta makababa. Hindi na namin inisip kung ano ang pipindutin. Pero imbes na bumaba ang elevator, tumakbo ito pataas. Ramdam ko ang bigat ng elevator, parang may sumasama sa amin habang tumataas. Napasigaw si Karen, "Ayoko na, bumukas ka na," habang umiiyak na siya. Nang huminto ang elevator sa 5th floor, nagmamadali kaming tumakbo palabas. Wala kaming pakialam kung nasaang floor kami, basta makaalis lang kami sa loob. Ang problema, mas madilim sa 5th floor kaysa sa 2nd floor. Paglabas namin,
Ramdam ko ang takot ni Nina habang hawak ang braso ko. Naghanap kami ng hagdan pababa, pero napansin ko ang kakaibang amoy. Parang lumang kahoy na naaagnas. Napansin ko rin na hindi kami kompleto. Nasaan si Paul? Tanong ko. Pero hindi sumasagot si Nina o si Karen. Napalingon ako pabalik sa elevator at nandoon ko siya nakita. Nakatayo siya sa harap ng bukas na elevator. Nakatingin sa loob, parang may kausap. Sumigaw ako, "Paul, halika na!" Pero hindi siya gumagalaw. Lumapit ako sa kanya. Pero bago ko pa siya marating, bigla niyang sinabi, "May naiwan tayo." Pagtingin ko sa loob ng elevator, wala naman akong nakita. Pero may naramdaman akong may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Napalingon ako. At sa sulok ng hallway, nakita ko ulit ang babaeng may basag na muka. Naglakad siya papunta sa amin, pero parang hindi siya tumatapak sa sahig. Napasigaw si Nina at hinila ako papalayo kay Paul. Hinatak namin siya pababa ng hagdan habang tuloy-tuloy ang pag-iyak ni Karen. Pagdating namin sa ground floor, halos mag-collapse si Karen sa pagod. Pinuntahan namin ang guard para magpaalam at tanungin kung may ibang dumaan sa 5th floor. Doon namin nalaman ang totoong kwento. Ayon sa guard, ang elevator na iyon ay matagal nang ginamit sa ibang building bago inilipat sa engineering annex. May kwento raw na isang estudyante ang nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa 5th floor habang nasa loob ng elevator ang kaibigan niya. Simula noon, sinasabi ng mga estudyante na nagpapakita siya sa elevator at sa 5th floor. Naghahanap ng sagot kung bakit siya iniwan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako sumasakay sa elevator kung mag-isa ako, lalo na sa mga lumang building. Hindi mo alam kung sino ang makakasabay mo or kung ano ang pwede mong makita. Salamat sa pagbasa. Chris.